digital safety and security. Protecting yourself in the online age. Next slide po. So, bago kami magsimula, meron kaming tanong sa inyo. Ano ba yung madalas niyong ginagawa kapag online kayo? Or anong madalas niyong ginagawa sa social media? Or sa kapag yun, gumagamit kayo ng computer niyo or smartphone? Yes, Aboga. Nagpo-browse po sa gamit yung mga social media like Instagram, Facebook, ganun po. May gusto po bang idagdag si Mr. Gallanero? Okay, sige, wala. So, mostly, sa atin, tulad ng sinabi ni Mark Rita Naboga, na madalas niyang ginagawa daw is nag-scroll siya sa Instagram, sa Talkmate, tapos hindi rin natin maiwasan doon na mag-share tayo ng mga information about sa atin, diba? So kapag kasi nag-share tayo ng information about sa atin, mapapublic ito, makikita ito ng maraming tao na pwedeng ma-invade yung identity natin kasi pwede nung makuha yung mga personal information, diba? So yun, next po tayo. So, what is cybersecurity? Anyone? May idea po ba dyan? Kung ano po yung cybersecurity? Okay, wala. No, wala pong ang taas. So, yung cybersecurity, ito po yung app na nagpo-protect sa atin sa digital na sa digital, nagpo-protect sa atin sa digital. For example, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, kapag nagpo-post tayo ng personal information natin online, may mga audience doon na makikita or pwedeng gamitin yung informations nyo para gamitin sa kasamaan or sa kung ano mang scams, diba? Para makapanloko ng tao. Tapos, ang ending is masisira yung image nyo. So, yung cybersecurity, ito po yung napoprotect sa atin sa computer systems, networks, and data from unauthorized access. So, for example, yung Facebook ni Mr. Gallanero. For example, naiwan niya yung account niyang bukas sa computer shop. Tapos, yung susunod na gagamit nung yung computer shop, yung computer na ginamit ni Mr. Gallanero, tapos meron sumunod doon, pwedeng gamitin yung account niya, mang-scam, or kung ano man ang gawin dun sa account niya. For example, mag-post ng kung ano-ano, ng mga kalaswaan, o kung ano man, umanloko ng mga tao, diba? So, yun. Next po. Yun, tama. Tulad na sinabi mo, manging nga sa Gcash, diba? For example, nag-story sila ng pagkari, may patay sa kanila, tapos nang ng abuloy, mga ganon, para lang makapang-scam sila ng mga tao. Ito, tulad ng sinabi ko, cybersecurity helps prevent many types of digital crimes, which are often called cybercrimes, tulad ng phishing, ng hack, scams, tapos identity theft, mga ganyan.
example na cybercrime. Tapos yung cyber security, yun yung nagpo-protect sa atin para hindi tayo mabiktima ng mga cybercrime. Okay, next po. So, ito po yung major security, major features of cybersecurity. First is protection of information. Yung identity mo or yung personal information mo, hindi siya basta-basta ma-access na kung sino man unless nagkaroon siya ng tinatawag dito unless napasok niya yung account mo para magkaroon siya ng information about sa'yo para mas madali niyang ma-access yung account mo or other information mo. So, safeguarding systems and networks. Yun, for example nito sa bangko mo, di ba? Nung nakaraang taon, kung naaalala nyo, may nabalita na may mga nananakawan sa wallet nila, di ba? Nawawala yung laman ng Gcash, bangko, kasi merong mga hackers na nagde-develop ng softwares para maka-penetrate dun sa security ng bangko or sa e-wallet na yun. So, next po. Preventing data breaches. So, meron po bang idea kung ano po yung tinutukoy natin dito? May I call Mr. Aboga? Sir, ito po ba yung parang may authentication yung account mo, ganun? Like sa Facebook, kasi meron siyang parang encryption ba? Ganun. Tama. So, sa naman po, sa responding to cyber attack, hindi na pong may idea. Okay, wala nagtataas. Pwede po bang matawag si Mr. Tigaw? Kung ano po yung responding to cyber attack, for my insights lang, ito yung for example is yung mga nagchat-chat ganun na parang bibili ng videos na mga illegal ganun. Mga illegal videos na for example, yung mga mga sex ganun na binibili. Ayun. So, yun. Siyempre, one of the major features of cybersecurity is yun nga, responding to cyber attack. Yun, ma-protect nito sa atin sa computer system network natin, no? So, next po. Meron itong cybersecurity, meron kasi siyang app na tinatawag which is yung Cybercrime Prevention Act of 2012 or mas kilala sa RA 10175. So this law was an act to prevent and penalize crimes committed through the internet and other digital platforms. Covers offenses such as, yun nga, tulad ng sinabi natin kanina, hacking, identity theft, online scams, di ba? Tapos, cybersex, online libel, tsaka, cyberbullying and harassment. Next po.
So, yun, yung hacking, pag-hack ng account mo para, magamit ng ibang tao yung account mo. No? Tapos, yung identity theft naman, for example, ano, yun, sa mga nagpapanggap, no? For example nito, yung, for example, yun nga, kapag ka yung account mo or may naka-access dun sa informations mo, pwede nilang gamitin to, tapos magpanggap na sila yung gumagamit ng account na yun kahit hindi naman talaga, no? Tapos sa online scams, ito marami na ito sa sa yung phishing. Alam niyo po ba yung phishing? Okay, yes, ikaw. Yung sa aking naman, no, dagdag ko lang, yung kapag, for example, may tinadownload kayong app sa YouTube or sa other website na mga link, mag-ingat lang din kasi pwedeng mahack yung mga yung sa Facebook natin or other social media account natin. Gamitin pang scam ganun. Kaya ingat din sa click na Yes, tama yung sinabi ni Mr. Tito. So, yes, Gallinero, may isang patang dagdag. So, yung sa akin naman is doon sa online scam. So, ito yung mga taong sumusubok na linlangan ka para makuha yung mga personal detail mo at makuha nila para sa kanila mag-send yung kunwari sa Gcash, no? Parang ganun. Okay, opo, tama. So, next po tayo. So, cybertext, no? Sino po ba may idea kung ano po ito? Yes, Gallinero. Okay, si Mr. Aboga na lang daw po. Isa po ba dyan, sir, sa tatlo? Yung cyber sex boys, it's about sa, online selling ng mga, ng mga content na, na sobrang lala. Like, yung mga, parang, binibidyoan yung mga minor de edad, ganun. Yan. Oo, tama. Mga ganun, no? Tapos, binibenta nila sa mga, mostly sa, sa tawag dito, sa mga ibang lahi, di ba? So, dito naman sa online live, sino pong may iligyan dito? Sino po? Yung so yung example ito yung mga parang nangaharap sa online, parang nang babas parang ganun. Oo, yun, tama. So, yung online libel, ito po yung or cyber libel na po tayo ng bibintang sa mga sa tao. For example, sisiraan natin sila para tumaba yung reputation nila or walang maniwala sa kanila or pang tawag dito, kainisan ng mga tao itong taong siniraan natin, no? Dito naman po sa cyberbullying and harassment. Dito po may idea. Yes, Mr. Ligaw. sa cyberbullying and harassment, madalas dito yung yung siraan yung gagawa ng dump account, tapos kung ano sasabihin mo dun sa taong kilala mo na may galit ka, and lang. Okay. Tama po yung sinabi niya. No, na
For example, binubuli nga natin, di ba? Kasi itong online libel, saka cyberbullying and harassment, pero siyang pagkakatulad, no? Ito po yung paninira sa isang tao. Yan, yes, Malyonero. So, dagdag ko lang dun sa cyberbullying harassment. Ito yung gumagamit na ng technology para mangharas at may tinatarget silang isang tao para ganun nga bulihin. Tapos yung sa harassment naman, parang nag online treat sa'yo. Parang binabantaan ka, parang gano'n. Tama. So, tulad nga ng sinabi nila, ito po yung patungkol sa pagpapakalat ng mga bagay na hindi naman totoo para makasakit sa taong sinisiraan nila. No? So, kapag po nag-commit tayo ng mga crimes na to, makakasuhan po tayo na ito po, na tinatawag natin RA 10175. No? So, sunod po. Okay, thank you so much, Mr. Lin. Ayan, ngayon naman, tatalakayin natin yung digital identity. Ano nga ba ito? Bakit siya importante? And paano siya nakaka-apekto sa atin in online world o kaya naman in real life. Ayan, so a digital identity is a collection of information about a person that exists online. So, for sure, lahat naman sa inyo, or sino sa inyo, yung mga nag-sign up na sa social media o kaya naman sa mga online game. Kahit raise hand na lang. Ayan. Thank you so much. Ayan, diba? So, lahat tayo naranasan na natin yan. And for sure, bihira na lang siguro yung mga walang may social media. So, bakit yung digital identity, ayun yung magiging para siyang para siyang ID pero online version. Ganun siya. Para malaman natin kung sino ba yon through online. Halimbawa, ito sa Google account. Ayan. Nagbigay tayo ng picture o kaya naman ng name natin, ng birthday natin, ng ng password, 'di ba? Doon malalaman or doon ma-identify kung sino yung may-ari ng account na 'yon. So, ayan, next slide please. So, the importance of digital identity. Digital identities enable individuals to access various online services and goods. They allow businesses to verify a customer's identity before granting access. Digital identities streamline online processes and make them more efficient. So, dito, ayan, bakit nga ba siya nagmamatter? Siyempre, imagine, halimbawa na lang, bumili kayo ng concert ticket o kaya naman nag-apply kayo for college. O kaya naman nagbukas kayo ng bank account, nag-open kayo ng bank account. Ayan, pag meron, kailangan natin magbigay ng information and ayun yung tinatawag nating digital identity. Magbibigay tayo ng information, halimbawa, 'di ba? Sa example natin kanina, siguro sa pag open ng bank account, kapag through online tayo nag-register or nag-open ng account, magbibigay tayo ng mga information natin doon, mga name, birthday, ID, 'di ba? Pinipicturean pa natin 'yon. Ayun, kasama din 'yon sa as digital identity. Ano pa ba? ID,
address, ayan. Tapos, sino yung mama mo, or anong name ng parents mo, ganyan, anong trabaho nila, anong trabaho mo, yung salary mo, monthly, ganun. So, ayun yung tinatawag nating digital identity, and importante siya rin para ma-identify tayo through online. And of course, para rin sa security natin, para maiwasan yung mga fraud, yung mga panluloko, ganun. Kasi 'di ba sa online pwede na yung biometrics, like anong tawag doon? Fingerprint sa cellphone, ayun, pwede rin yun. O kaya naman face facial facial recognition. Ayun, thank you so much. Ayun, isa rin yun sa digital identity para ma-identify tayo through online. So, next please. Ayan, so verifying digital identity. There are various methods for verifying digital identity, including document verification, biometric verification, and database checks. Ayan, dito sa document verification, ayun yung sinabi ko kanina. Halimbawa, nag-open tayo ng account, para mas madali or mas maano nyo. Sa GCash, 'di ba, kailangan ng ID. So, doon, kailangan natin picturean yung ID natin. Kahit yung sarili natin, kailangan natin picturean for verification. Pero yung yung sarili natin, doon papasok si biometric verification. Ayan, yung facial recognition, yung fingerprint, and yung sa ID, doon yung document verification. Sa database checks naman, usually, or mas dito, mas madali nating maintindihan. Halimbawa, sa credit card. Halimbawa, sa credit card. Bago ka makakuha ng credit card, dapat meron kang clean record. Clean record na you're a good payer, ganun. Halimbawa, nag-loan ka sa isang verified credit store, ganyan. So, yung credit card na na yun, kailangan nilang i-verify kung good payer ka ba. Doon nila i-check. Doon sila mag-check, magbe-verify kung okay ba yung record mo. So, ayun po. May naiintindihan po ba? May question? Wala naman so far. Sige. Next po, please. Ayan. Understanding digital identity components. Digital identities consist of unique identifiers that businesses use to confirm who they are transacting with. And these identifiers include personal information, name, date of birth, address, o kaya naman email addresses, usernames and passwords, social security numbers, and passport numbers. Ayan, dito, kasi pag meron tayong ganyan, etong 5 to, mas magiging convenient para sa isang business o kaya naman sa isang organization, kasi mabe-verify nila kung totoo ba yung identity mo, o kaya naman sa security, mas secured yung isang organization or yung isang company. Let's say may assurance sila, meron silang information tungkol sa'yo, or may background sila tungkol sa'yo, para 'di ba, hindi lang sila sa business to hindi lang sila tanggap ng tao. Syempre kilala rin nila kung sino yung taong yun, kasi 'di ba kapag nag-a-apply ganyan, bibigay natin information natin, kung saan tayo nagtatrabaho dati, ganun.
So, ganun din siya. Ganun yung digital identity through business. And same lang din siya sa organization. So, next is sa access, pag ano naman, sa business ulit, sige. Kapag meron tayong ID, nandun lahat ng information natin. So, sa system, parang ma-identify dun or makakapasok ka lang sa office once na meron kang ID na nandun yung information mo na binigyan ka nila ng access. Syempre, kasi worker ka dun. So, ganun yung importance ng identity talaga, digital identity. And, sobrang convenient din niya sa isang company or sa organization. In general, ganun. Next po. Ayan, so, these are the advantages of digital identity. Ayan, digital identities offer several benefits over traditional methods. Ayan, nasabi ko kanina, yung convenience, location, independence, prove your identity from anywhere, increase security, digital verification methods are often more secure, and dito meron tayong improved fraud detection, algorithms can identify potential fraud. So, sa location independence, if ever man, ang pagkakaintindi ko, let's say, sa phone mo, ganyan. Meron kasing app na ano, 'di ba, yung matatrack mo yung location ng friend mo or ng family or ng loved ones mo. Pag meron kayong app yung connected sa isa't isa, yung nakikita yung location, ganun. O kaya naman, pwede mo, kahit walang app, pwede mo rin namang i-share yung location mo sa pinagkakatiwalaan mo, if ever, ganun. So, pwede rin yun. Consider din yun as digital identity. Sa increased security, ay nasabi ko na kanina, para rin, may accurate yung ano mo, yung identity mo through online. Ayan, mabe-verified nila yon sa business, organization, or ayan, in general, kahit sa school, 'di ba? Sa improved fraud detection naman, dito rin, same lang din. May iwasan yung mga panloloko kasi tawag na to, lahat na identify or sa RTU, 'di ba? Kung wala kang ID, school ID mo or employee ID mo, hindi ka makakapasok since may guard doon and meron din doon yung tinatap yung ID natin, 'di ba? Unless ayan. So, next, please. Ayan, wala bang other question, guys? Para mag-proceed na sa online safety. Ayan, wala naman. Thank Wala you. naman po. Okay, thank you so much. Ayan, thank you so much po, Miss Padilla. Ayan, am I loud and clear? Naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo ba ako? Pwede nyo magpa-react mo dyan. Ayan, thank you so much. So, allow me to discuss the online safety. So, anyone, sino may idea dito regarding this matter? Ayan, pwede kayong mag-raise ng hand if ever meron kayong gustong i-share na insights about online safety. Yes, Mr. Aboga. Online safety po is yung tulad na lamang ng hindi pagpindot ng mga links na hindi safe. Yan. Thank you so much for sharing your insights. So, tama naman yung sinabi ni Mr. Aboga, no? When it comes to online safety, ayan, nakalagay dito na it includes knowing how to keep personal information private and secure. Online, protecting devices from malware, avoiding harmful or even illegal content. So, kapag knowledgeable tayo regarding online safety, ayan, we can prevent ourselves from malware, ayan, from harmful na mga bagay when it comes to
digital matters. So, include din dito yung mga illegal contents, ayan, include din yung mga security online na hindi natin namamalayan is parang napapasama or nai-include na rin tayo doon. So, importante talaga na well-informed tayo regarding online safety. So, next po. So, we have here the don'ts of safe online behavior. So, first we have the don't share your personal information. So, this is one of the pinaka common sense, no, guys, na when it comes to online safety. Ayan, common sense na hindi dapat tayo nag-share ng mga personal informations online. So, ano nga ba yung following information na hindi dapat natin sinishare? Of course, yung ating mga mobile numbers, ayan, bank accounts, anything na include yung mga personal informations natin, including address, ayan, sa mga online banking, we have GCash, and other stuffs as well. So, we should not share our personal information, of course. So, dapat hindi tayo very well comfortable na mag-share ng mga informations natin online. So, nakalagay dito na one of the most overlooked internet safety tips has to do with sharing personal information. So, we should don't hesitate to share our personal information on message boards for social media platforms with the public. So, we can share our personal information only if, ayan, kailangan talaga. For example, sa mga job interviews, and personal matter na kailangan natin. Ganong stuff lang. Pero kapag randomly, we should not share our personal information. So, let's move on to the next one. Don't download from unknown sources. So, syempre, bilang tayo, marami pa rin naman sa atin yung hindi knowledgeable about online safety. So, yung mga sources, mga sites na downloadan natin, hindi po lahat yun ay trusted. So, dapat mag-rely po tayo or gamitin natin yung mga sources na alam natin safe and safe yung mga private information natin. Ayan. So, download from untrustworthy websites and links. Such downloads may carry malware like viruses. So, hindi lang naman about sa personal information yung sakop nitong don't download from unknown sources. It includes also yung mga viruses sa mga personal devices natin wherein pwede pong makuha yung mga personal matters, personal information, or important files from our devices. So, nakakasunod po ba tayo? Kindly click the reaction button po. Ayan. So, thank you for your response, Ms. Padilla. So, next. For the don'ts, don't open suspicious attachments. So, randomly, if may mag-message sa'yo, like, hindi mo kilala, nakita mo lang online, link, sites na for sure, suspicious na, sa unang tingin pa lang, wag na wag mong i-click yan. So, kasi, baka meron niyang included na viruses, ayan, suspicious malwares, ayan, they can automatically take you to malicious websites or carry malware like a macro virus or ransomware. So, ayun, kung very, rin tayong tao, dapat knowledgeable din tayo regarding this. Of course, syempre yung mga devices natin, it includes personal matters, ayan, important files. So, kailangan talaga maging wise tayo sa mga attachment sites na kiniklicks natin. So, for the fourth one, don't become a victim of phishing, smishing, and hacking. So, what is phishing, guys? Are you guys familiar with phishing attacks? Sinong familiar dito with phishing attacks? Based from the presentation. Yes, Ms. Padilla? Hindi ko po sure, pero ito po ba yung yung like voice phishing, gumagamit sila ng other voice or basta hindi nila boses para manloko ng tao, parang ganun. Yes. Okay, meron po bang gustong i-add si Mr. Aboga regarding phishing or smishing?
Yung phishing po is yung tulad nga nung sa email and yung parang pag kinuha nila, ay pag pinindot mo yung sinendela na na link mo, kuha yung mga info mo. Yan. Yes, thank you so much sa share niyong dalawa, no? Yes, tama po yung mga share niyo. So, phishing, ayan, it includes online fraud, wherein magkakaroon ng mga threats, and gumagamit sila ng faces, voice, para ba siyang ginamitan ng AI, ganun. O hindi naman kaya, may ginamit silang specific people para mag-send ng threats sa isang specific person. So, include dito yung mga emails, text, and social media messages, or set up websites that imitate legitimate business in attempt to devise people into providing confidential data. So, ayun, usually ng mga victims ng phishing is yung mga malalaking brands or hindi kaya businesses. So, syempre, yung mga hackers or hindi naman kaya mga gumagawa ng ganitong types of para sa personal living nila, usually na mga ina-attack nila is yung mga bigating businesses. So, okay ba? Clear ba tayo when it comes to phishing and suspicious? Don't open suspicious attachment. Next po tayo. So, dumako naman tayo sa do's of safe online behavior. So, I know na some of you are familiar with this. So, first do's is we should ensure that we have a secure internet connection. So, when it comes to internet connection, ayun, sobrang dapat po tayo dito. Ayan, dapat, alam na po natin to, syempre, isa to sa pinaka-common, guys. Dapat yung internet natin is safe. So, syempre, hindi lang naman sa mga devices nagkakaroon ng viruses, of course, sa mga internet connections din. Kaya, I suggest na magkaroon tayo ng mga personal internet connections, and yung sarili talaga natin, wherein safe yung mga devices natin, files, and important informations as well. So, choose strong, unique passwords and regularly update them. So, sa use unique passwords, ayan, include na rin dito yung mga personal accounts, Wi-Fi, and social media, including yung router natin sa mga Wi-Fi's natin. Syempre, importante rin yung, ayan, isa rin to sa pinaka-common, guys, no? Syempre, alam naman natin lahat na kailangan talaga natin gumamit ng unique passwords, lalo na nowadays, napakadaming scammers, ayan, yung mga victims ng iba't ibang hindi masyadong aware when it comes to online safety. So, dapat talagang yung mga passwords natin ay parang irrelevant ba, like tayo lang yung nakakaalam. I suggest na huwag tayong gumamit ng mga personal information such as birthdays, kasi usually, di ba, sino rin ba gumagamit dito ng ganun type of password, yung naka-include yung mga nila, birthdays, birth months, kasi ayun yung unang-unang maiisip ng hacker kapag nanghula sila ng password. Ayan. Usually kasi nang ginagawa natin is connected lang din sa mga personal information natin. Ayan. Ayun tayo yung password ni Mr. Gallianero. Hack natin yan later, Try natin yung password ko later, Sir Gallianero. So, pupunta tayo sa ating backup your data. Even with the best cybersecurity tools and internet, safe tips in mind. You may suffer from a cybersecurity breach that disrupts your workflow. For example, if you download a common computer virus, you may lose your important files and folders. So, anyone, sino pwedeng makapag-provide dito or makapag-share ng insights nila? Bakit nga ba importante na i-backup natin yung mga important files and datas natin? Anyone, pwede kayong mag-raise ng hands. Ayan, Mr. Aboga. Kasi po pag nakorap yung file na meron ka sa mismong computer mo, magkakaroon ka pa ng ng other file na pwede mo pang gamitin.
Yan. Thank you so much. Very good, no? Tama naman si Mr. Aboga. So, importante na meron tayong second option. Ayan, meron tayong backup ng ating mga data. For example, we have an important file na kailangan talaga natin all throughout sa mga works natin or including school matters. So, ayan. Importante na may backup data tayo. For example, nawala, nakurap yung data natin. Kaya nanakaw, ganun. Using viruses, na-virus yung mga devices natin, tapos nawala lahat ng files. Maganda or advantage talaga na meron tayong backup kasi pwedeng hindi na natin ulitin yung mga files na ginawa natin na pinaghirapan natin. Ayun kasi yung pinaka-malalang side nun kapag napasok ng virus o ng malware virus yung ating mga devices, mawala yung mga important informations na kailangan natin when it comes to school or even work matters. So, monitor your privacy settings in social media and internet browsers. So, privacy settings natin, guys, and many of us have private information on our devices and social media platforms. Our privacy setting impact who can access this data. For example, your browsing history or your payment information. Ayan. Sobrang lala ng mga scams, frauds nowadays. Lalong-lalo na when it comes to internet. So, importante na yung mga browsing history natin, ayan, dapat nakiklear natin yan all the time kasi there are some instances, for example, nagkaroon tayo ng transaction sa phones natin, then we have a friend of ours na hiniram yung cellphone natin, hindi natin alam, may balak palang gawing masama sa atin. Ayan, so, tinignan niya yung mga payment history natin, ayun, including yung ating passwords, mga online banking, ayun. So, pwede tayong madali ng scams doon. So, importante na minomonitor talaga natin yun all throughout. So, let's move on to the ethical use of technology. So, ethical use of technology refers to the responsible and fair application of digital tools and innovation, while considering their impacts on individual, society, and the environment. It involves making decisions that prioritize privacy, security, fairness, and sustainability. Of course, as a human being, dapat we are a responsible digital citizen as well. So, importante na we consider others, syempre yung sarili din natin, and of course, yung each individual na makakasunungan natin through digital work. So, these are the key principles of ethical technology use. First, we have respect for privacy. So, we should respect others' privacy kasi kung gusto natin i-respect nila yung privacy natin as well, unang-unang way na pwedeng gawin natin is i-respect din natin yung privacy ng other people. So, this includes obtaining informed consent before collecting and using personal information. So, we have a thesis writing, diba, na course as of the moment. So, ayan. Usually, sa mga thesis papers natin, we are collecting data, gathering data from other people. So, importante na they are well-informed na gagamitin natin yung mga informations nila for our study. Siyempre, gaya ng na-discuss ni Mr. Dean lately, ayan, merong kaukulan na batas para doon. So, importante rin na dapat well-informed tayo regarding that matter. So, respect for intellectual property. It's crucial to respect copyrights, patents, and other forms of intellectual property when developing and using technology. This includes avoiding unauthorized copying, distribution, or use of copyright material. So, best example for this is yung yung ating ayan, when it comes to music industry. So, ang daming mga nagka-copyright ng music, ay ginagamit nila yung mga music without the authority of the artist. So, meron din pong batas regarding this matter na kailangan well-informed si artist as well sa production and marami guys proseso when it comes to copyright. Ayan, so kailangan nilalakad talaga natin and may papers talaga tayo pagdating dito.
So next is security and integrity. Ensuring the security and integrity of computer system and data is vital to prevent unauthorized access. So, based from the explanation sa ating PowerPoint, ano yung own understanding nyo sa security and integrity? Anyone? Ayan. Sino pwedeng magsagot? Ayan, Sir Aboga, sige. So, ayun nga po, parang ano siya, ayun yung may authentication pa tulad sa Facebook. Kailangan pa ng email or yung ano number, yung basta yung authentication code, ganun. Yeah, very good. Thank you so much, Mr. Aboga. So, tama, no? So, importante na kailangan yung mga social media accounts, online banking, personal information. Lalo na, when it comes to social media, dapat meron tayong, tawag dito, mga authentication na kailangang i-include sa mga accounts natin, lalo na usong-uso yung mga cyber, ngayon, di ba? Cyber matter, cyberbullying, cyber libel, and maraming mga kinds and types ng cyber na pwedeng ma-include, lalong-lalo na when it comes to safety features. Ayan. So, best example for this is yung ating social media na ngayon, di ba, mas safe na rin siyang gamitin since we have the two-factor authentication wherein we can, bago mabuksan, for example, you know the password. Pero kailangan mo pa rin ng dito, parang verification code for you to access the overall platform. Hindi na basta-basta ngayon. Kaya good thing na nag-a-advance na talaga yung technology natin. So, move on tayo sa next one, accuracy of information. So, syempre, sa technology and of course, sa mundo ng digital world, ayan, napakadaming fake news. So, as a, if you consider yourself as a, responsible digital citizen, dapat talaga na, alam natin na, ayan, so, nakat lang yung ating presentation, but, ayan, continue tayo. So, nowadays, napakadaming, fake news. So, dapat, kapag tayo, if we consider ourselves as a responsible digital citizen, dapat, guys, na dapat yung mga sinasabi natin, kinikwento natin about sa other people, sinashare natin from them, is syempre dapat galing din sa reliable sources. Dapat hindi lang tayo basta-basta naniniwala sa mga fake news. For example, lumabas yan sa feed natin, nabasa natin. Pero, we are not informed na fake news pala yun. Like, victim lang din tayo, tapos i-share natin sa iba. So, parang nagkalat lang din tayo ng fake news. So, this includes verifying the accuracy of information before disseminating it. So, hindi dapat tayo nagkakalap ng chismis na walang validation or hindi naman reliable yung sources. So, are you guys agree with that? Agree ba kayo doon na, ayan, so agree naman ata sila. Next, avoiding harm. So, technology should be developed and used in a way that avoids causing harm to individual or society. So, ayan, again, if we consider ourselves as a responsible digital citizen, dapat ginagamit natin yung mga platforms natin in a good way. So, dapat hindi tayo nagbubully, dapat hindi tayo gumagawa ng mga bagay na ikakasama or kakaharm ng other people. So, dapat maging responsable tayo since we are mature enough, diba? Alam na natin yung tama't mali, so we should avoid causing harm to individuals or even society. Ayan. Next natin is social responsibility. Technology should be used to benefit society and contribute to human well-being. This includes considering the social impact of technology, ensuring that it is accessible to all. So, social responsibility, it's a big word, no? So, dapat, syempre, if alam naman natin sa sarili natin, wala tayong makakontribute na mabuti, maganda, we should, parang,
behave na lang tayo, ganun, shut up na lang tayo. Hindi tayo nagsispread dapat ng mga negative sides sa ibang, lalo-lalo na when it comes to social media, ang lakas kasi maka-negative ng mga, ano ngayon mga eksena ngayon, di ba? Alam nyo naman, lalong-lalo na when it comes to social media. So, dapat piliin natin makakapag-provide or makapag-share ng mga happy thoughts lang, di ba? Para in this world full of negativity, dapat tayo yung nagsiserve as a positive, positive side. Ayan, dapat mas ine-encourage natin, showcase natin yung positive side more on a negative side. So, disregard na natin yung mga negative thoughts and we should focus only sa mga positive attributes ng ating ng digital world. So, can I ask someone, ayan, kung ano nga ba yung insights nyo regarding the all-over presentation of ours? Ayan, so tell us about what you have learned from the discussion. From the all-over discussion to for Mr. Rin, Ms. Padilla, and me as well. Ano nga ba yung summarization nyo regarding sa ating discussion? Can someone share their insights? Ayan, yes, Ms. Padilla. Overall po, laging or be mindful always kapag nakaka-receive or when using online platforms, ganyan. Para hindi rin tayo maperwisyo or whatever inconvenience ang mangyari sa atin. Para rin, matuto tayo kung paano gumamit, paano yung tamang paggamit ng mga digital or online platforms. Okay, thank you so much, Ms. Padilla, for your insights regarding this discussion. Yes, Mr. Aboga, may i-share ka pa ba as well kay Mr. Lin? Ayan, sa bagong pasok dyan, baka meron ka rin gustong. Ayan, kaya yung mga gusto kong tawagan, yung mga late. Mr. Rin, ayan, meron ka bang gustong i-share na insights regarding sa ating all-over discussion? If meron ka, naintindihan. Yun, dagdag ko naman sa sinabi ng Ms. Padilla na kailangan natin responsible as individual sa kasi responsible digital citizen, di ba? Kasi na hindi lang naman tayo yung nasa digital, sobrang dami na kahit yung mga bata marunong na gumamit ng TikTok, Facebook, YouTube. So, dapat maging aware tayo na sa mga pinopost natin online na possible makita ng mga bata. Ma-take nila yun, tapos ma-digest nila kung ano man yung mga content na sinashare natin. Tapos, yun, maging mindful lang tayo sa mga tao kasi hindi lang naman tayo nakakakita na. Yun lang. Yan, very good. Parang tambay na tambay talaga si Mr. Rin sa TikTok and Instagram. Same with Mr. Gallianero. So, ayun. Thank you so much sa mga nag-share ng insights nyo regarding this matter. Very good. Palakpakan naman natin guys yung mga class pala, yung mga nagsagot. Ayan, very good. Thank you so much for your participation. Pero, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. So, may I call Ms. Padilla para sabihin sa inyo or explain sa inyo yung activity natin regarding this discussion. Ayan. So, for this activity, guys, mag-group lang tayo into 2 groups. Tapos, sasagutin nyo lang as a group yung, yung question na ipa-flash natin sa screen. Next slide, please, for the questions. Ayan. So, sa sige, yung partings natin, group 1 is Mark, Sir Mr. Aboga and Mr. Gallianero. Tapos yung group 2 is Miss Jasmine and Miss Pareño.
Ayan. So, for number 1, why is it important to use strong and unique password for different online accounts? Ayan, si Mr. Gallinero, nag-raise siya ng hand. Ayan, I'm so sorry, Miss Pareño. Naunahan ka na po ni Mr. Gallinero. Oo. B, okay lang ba mag-open ng mic para mas engaging? Ma'am, hindi counted yan. Comment lang eh. Okay, B. Ayan, nawalan po ng visa yung account. Ay, yung yung answer. Letter B, yes, correct. To prevent unauthorized access, yes. Next, number 2. Sige, Miss Pareño. Yes, Miss Pareño. Number 2, ma'am. Ano daw? Phishing ate. Ano? Letter ano yan, ma'am? Letter ano yan? Letter B! Ma'am, letter B, ma'am. Okay, thank you so much. Ayan, tama naman kasi 'di ba suspicious link. Ayan, next question please. Ayan, sige, Mr. Aboga. Ignore or report it po, yung letter C. Ayan, so what should you do if you receive a message from an unknown source asking for personal information? Yes, tama. Ignore or report it. Huwag niyo ibibigay yung huwag kayong mag-reply agad. Sige, next question. Ayan. Sa ibang group. Si Miss Jasmine kaya. Okay, sige, Miss Pareño. Ma'am, nag-raise ako ng hand para kay Jasmine po. Ay, wala na pala si Jasmine. Okay, sira daw yung mic niya. Ma'am, yung letter B po. Ayan, maayos na. Letter B, which tool helps protect your device from viruses and malware? Okay, thank you so much. Antivirus. Next, what is the safest way to connect to public Wi-Fi? Next, sige, Mr. Rin. Anong sagot? Ayan, sige, Mr. Aboga. Niligtas ka. Use a VPN C. Safest way. Yes. Use a VPN. Tama naman. Next po. Next slide, please. Ayan. So, meron tayong assignment. Meron kayong assignment, guys. Ayan. Pa-screenshot na lang din. Ipapasa niyo yan through private message. Research a real-life cybercrime case and present your findings in the next class. Ayan, sige. Thank you so much everyone for participating. Ayan, thank you so much po. Ayan, once you're okay now with the presentation, you may leave the Google Meet. Thank you, guys.